Panginoong Jesucristo po ay He's a man of prayer at napansin ng mga disciples niya yun sa Kanya. Many times, siya po ay hihiwalay sa kanila, siya po ay aakyat sa mountain, siya po ay gigising ng napakaaga, at siya po ay mananalangin sa kanyang Ama. And of course, nakikita po ng mga disciples kung gaano po ang Panginoon na isang tao na, alam po natin na nagkatawang tao at bilang isang tao, siya po ay naging ehemplo kung paano po dapat manalangin. And because of this, ang sabi po ng mga disciples sa Kanya, Lord, teach us how to pray. Isang interesting na bagay, hindi niya sinabi na, Lord, teach us how to preach. No? Hindi nila sinabi na, teach us how to do miracles. Teach us how to do many things, kung ano yung ginagawa ninyo. Pero ang sabi po nila, Lord, teach us how to pray. Yun ang sabi niya po sa Book of Luke. And so, dito po sa Sermon on the Mount, of course po kasi because we are on the Book of Matthew, so kailangan mag-stick po tayo sa Book of Matthew pag pinag-uusapan ang prayer. So, pag-aaralan po natin yung Book of Matthew chapter 6, verses 5 to 14, at nabasa po natin kanina sa atin pong responsive reading na ipa-flash pa rin po ngayon para at least po sabay po tayo. So we were talking, Jesus was talking about giving alms. Doon po sa previous na Sunday, we talk about giving. At ngayon po ay darako po tayo tungkol sa panalangin. So, sabi po dito sa verse 5a, when you pray, you are not to be like hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues on the street corners so that they may be seen by men. Truly, I say to you, they have their reward in full. So dito po sa first word, makikita po natin ulit yung word na when. So it means, as a Christian, it is a given. God is expecting us to pray. Hindi niya sinabi na if, kundi ang sinabi niya ay when. So all Christians should pray. Kinakailangan po na manalangin po ang isang Kristiyano. Kaya nga isa po sa point ng discipleship is not only your word life, kundi yung prayer life. Diba? Yung meron tayong 4 na points dyan. Word life, prayer life, witnessing life, and fellowship life. Yung 4 na yon. So napakahalaga po ng panalangin. So, ang sabi po niya dito, when you pray, you are not. So, meron pong dalawang bagay na itinuturo po ang Panginoon sa talata po na ito. Una, when not. How not to pray. Kung paanong hindi dapat manalangin. No? So, how not to pray? Yung una, sabi niya, you are not to be like the hypocrites. Yun yung unang-una na sinasabi niya. Huwag kayong kagaya ng mga hypocrites. At alam po natin yung word na hypocrites. No? Galing po siya sa isang Greek word na ang ibig sabihin ay hypocrites, na ang ibig sabihin ay you are wearing a mask. Ibig sabihin, meron kang isang maskara. Kasi po yung ang mga Greek po, mahilig po sila sa theater. And hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kumpleto ang character. So what they do is they make a mask with a stick. Di po ba? Iba-ibang mask ang hawak nila. And as they change the mask, they also change the character. And they also change their voice. So ibig sabihin, pwede kang magpanggap na iba-ibang character based dun sa mask na iyong ginagamit. So yun po yung ibig sabihin po nung hypocrites or yung hypocrite na sinasabi. Alam niyo po ang mga Israelites, lalo na po ang mga Jew, no? Ang mga Jew po kasi, sila po ay mga tao na punong-puno ng panalangin.
Hindi sila mga tao na hindi nananalangin. They always pray. They are men of prayer also. Dahil magmula pa sa bata sila po ay tinuturuan paano manalangin. Ang mga Jews po, kahit na mga bata pa yan, tinuturuan po sila na manalangin. Meron po silang tinatawag na Shema Israel. Shema Israel, ito po yung prayer na ginagamit po ang Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Ano po yun? Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And you shall love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ito po yung tinatawag na Shema Israel, a kind of prayer na dinadalangin po nila ito twice a day. Isa po sa umaga at isa po sa gabi. Isa sa umaga, pagka nakita na po nila ang bukang liwayway, pinapanalangin po nila ito. At isa po sa gabi, bago po sila matulog. Automatic po ito sa kanila. At meron din po silang sinasabi na Amida. Yung pong Amida ay regular weekdays. This is prayed 3 times. 3 beses po itong pinapanalangin. One is during the morning, afternoon, at saka evening prayer. At ang iba pa pong mga prayer nila ay it consists of 18 to 19 blessings na nire-recite po nila ito. So ganito sila kahabang manalangin. They always pray this prayer. They recite the Word of God. So, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, do not be like the hypocrites or the hypocrites. Bakit po? Dumating sa point sa mga Jews na para po sila makapag-pray ng maayos, para po sila ay makapag-pray, sila po ay namimili ng isang zona or isang area kung saan ay makikita po sila ng mga tao. Dahil para sa kanila, why pray when no one is seeing it? Bakit? So kinakailangan para sa kanila, in order for them na makita na nananalangin, kinakailangan na may proof na nananalangin sila. And so, they go to prominent places like dun sa street corners, kung saan dumadaan ng maraming tao. Ang sabi po kasi hindi street corners. Talaga sa mga corner, di pa doon dumadaan ng napakaraming tao. Kagaya rin po sa giving nila, they go to the street corners then. And also sa mga places, sa synagogues, no, kung saan marami pong mga tao. At doon po sila ay mananalangin. At mananalangin po sila ng napakahaba, paulit-ulit din po, bagamat ito po ay sa salita ng Diyos, paulit-ulit po nila itong pinapanalangin. Ang sabi po ng Panginoon, do not be like them. Bakit? Kasi ang motive nila is to be seen by men. Again, kagaya po sa giving, ang motive nila, why they give, is for them to receive praise from men. Para sila po ay mapurihan, na sila ay mapagbigay. Ganito rin po ito, para sila ay mapurihan, na lagi silang nananalangin. Kailangan makita ng mga tao na sila ay nananalangin. Pero hindi po dinidiscourage ng Panginoon ang public prayer. No? This does not denounce public prayer. Kagaya po kanina, nag-pray ako. It is public. Kasi nandito po tayo sa church. Hindi po sinasabi ng Panginoon na bawal na manalangin na maraming tao. Ang sinasabi po ng Panginoon, ang panalangin ay dapat laging nanggagaling po sa puso. Manalangin po tayo ng tama. So ang sabi po ng Panginoon, dun po sa verse 5, they will not receive anything back from the Lord. All that they will receive is, yung empty praise ng mga tao. Kasi sabi niya, they have received their reward. They have received their reward in full. At ang ibig sabihin ng full, it means the receipt was already given to them. Kasi yun ang ibig sabihin nun. Parang nabayaran ka na. You have received in full. So, wala ka nang matatanggap pa na iba. So, the same words na ginamit ng Panginoon sa giving, the same words na ginamit din po niya sa paraan po ng pananalangin. If you remember po yung Pharisee and the publican,
Doon po sa Luke chapter 18, basahin ko lang po ang sabi, 2 men went up into the temple to pray. One a Pharisee, and the other a tax collector. The Pharisee stood and began praying this in regard to himself. God, I thank you that I am not like other people, swindlers, crooked, adulterers, or even like this tax collector. At tinuro po niya yung kasama din niya na nagnanalangin na tax collector. Verse 13, but the tax collector is standing some distance away. Malayo siya kasi nahihiya siya sa sarili niya because he knows yung kanyang katayuan bilang isang makasalanan. So, sabi niya, was even unwilling to raise his eyes toward heaven, but was beating his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. And the Lord Jesus said, I tell you, this man went to his house justified rather than the other one. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. You see the difference between the Pharisees and the publican? The publican is the tax collector, of course. The tax collector knows he's a sinner. Bakit? Isa siyang Jew, pero kahit na Jew siya po ay nanunungkulan sa Roman government, making him look like a traitor to his own country, to his countrymen, to the Israelites. And here is the Jew, the Pharisee, who is very self-righteous, and he is even thanking the Lord na, Lord, salamat po hindi ako kagaya niya. Do we pray like this sometimes? Or even in our minds, did it ever cross our minds na maisip mo na, Lord, salamat na lang hindi ako kagaya ni bro ganito, ni sis ganito, ganito ako. No? And if we are doing like that, if we are praying like that, even sa ating mind, we are like the Pharisee. And alam nyo po, etong masakit you are righteous in your own sight, pero ang sabi po ng Panginoon, the Pharisee did not go home justified. Nanalangin siya sa Diyos. Pero pag alis niya sa presensya ng Diyos, he was not justified. He was not forgiven. But the tax collector, na makasalanan sa tingin ng tao at makasalanan din sa tingin din niya sa kanyang sarili, he went home justified. Why? Because of humility. Because of acknowledgement of his sin. Kaya nga po yung salvation, ganun din Ang salvation is based on faith. When we acknowledge to God that, Lord, sa lahat ng kasalanan na gawa ko, hindi ko na malilinis ang sarili ko. Patawarin niyo ako. At dahil po sa humility na yon, at dahil sa prayer na yon na may katapatan, pinatawad ka ng Diyos, iniligtas ka niya. And that is salvation. Ganun kasimple, ganun po kasimple, dahil ang Diyos, tinitingin po siya sa puso. And pangalawa, kanina, do not pray like the hypocrites. Ito pangalawa, verses 7 to 8. Anong sabi dito? And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So ano po yung pangalawa? Do not pray like the heathen. Do not pray like the Gentiles. So kanina, do not pray like the hypocrites, referring to the Pharisees. They are self-righteous people. Pero ngayon naman, ang sabi ng Panginoon, wag rin kayong manalangin na kagaya ng mga hentil. Yung mga taong walang Diyos, yung mga taong maraming Diyos-Diyosan, yung mga taong makasalanan. Pag sinabi kasing Gentile, sila po ay idol worshippers. Sila yung mga Greek. Sila yung mga Romans. Marami po silang mga Diyos-Diyosan. So do not
pray like them. Bakit? Usually, people who do not know God, they just keep repeating and repeating some chants. They recite. Noon din pong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, hindi po ako marunong manalangin ng relational prayer. Nananalangin lang po ako ng paulit-ulit. Yung merong, I just go from bid to bid. Okay? From one bid to another, basta't matapos ko lang yun. Diba? My lips were moving, pero yung heart ko and yung mind ko, wala siyang interaction sa Diyos. Nire-recite ko lang yung prayer, no? Sa lahat ng karelihiyon ko bago nakakilala sa Panginoon, you can relate to this. No? Dahil tapos pag nakapag-pray ka, ang feeling mo nun, parang napakabanal mo. Tama? Oo, totoo yun. Kapag natapos mo yung buong prayer mo, lalo na pag nagpe-pray ka sa jeep, nagpe-pray ka sa isang lugar na ayaw mo ipa-istorbo, tapos bumubuka-buka yung bibig mo, ganun ka. Siyempre, tinitignan ka ng mga tao, and it's like you are showing them na, oh, prayerful ako. No? At paulit-ulit. Hindi lang po yung mga Catholics ito, kundi Buddhists, they have their beads. They also go from bead to bead. Muslims also, they have their beads. No? Meron silang mga beads. Lahat po yan, may mga beads, and they keep on chanting. Kahit ng Hare Krishna, di ba? Hare Krishna, Hare Krishna. Di ba yung mga yun? So, they keep on repeating the prayer. So, when prayer becomes repetitious, and when it lacks meaning and sincerity, ito po yung tinatawag na praying like the Gentiles and praying like the heathen. Yung paulit-ulit na lang na sinasabi. And alam nyo po, kung minsan ang Christian nagagawa din na po ito. Alam nyo ba na nagagawa rin ito ng Christian? Yung paulit-ulit na words na walang kabuluhan. Pwede mong sabihin yung prayer ng paulit-ulit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala namang problema dun as long as you are thanking the Lord. Pero ang problema, kapag nawalan ng meaning yung sinasabi mo, no? Para ka na rin nananalangin ng walang puso. Now, tinuro ng Panginoon how not to pray. And now, let's go to verse 6. How to pray. So, kanina, tinuro muna ng Panginoon paanong hindi dapat manalangin. At pangalawa, paano tayo ngayon dapat manalangin? How to pray. Ito na yung kasagutan niya doon sa mga tanong ng mga disciples na, Lord, teach us how to pray. So una, sinigurado muna ng Panginoon na hindi kayo repetitious, hindi kagaya ng mga heathen, at hindi rin kayo kagaya ng mga hypocrite. Sinigurado muna niya na wag ninyong gagawin ito. At pangalawa, itinuro niya kung paano manalangin. So sabi po ng Panginoon dito, and when you are praying, do not use meaningless repetition. Diba? Sabi niya dito, as the Gentiles do. So sabi niya dito, mag-skip ako, so do not be like them. Okay. So, ang ibig pong sabihin, kinakailangan po ang panalangin ay sincere. Sincere. You have to pray sincerely. No? Kung babalikan po natin yung sinabi niya na do not pray, no, like the heathen. Okay, ang kabaligtaran nun, you have to pray sincerely. Dapat galing sa puso. No? Alam mo, nung bago ako mananampalataya, hindi rin ako marunong manalangin. Pero as long as galing sa puso mo, yung panalangin, ito po ay dinidinig ng Panginoon. That prayer should not be ritualistic. It should not be mindless. At
Hindi po yung length ng prayers, it is not the length of the prayers. It is not the eloquence of the one praying ang tinitignan po ng Panginoon kundi yung sincerity ng puso. So it is better to have the heart without words than words without heart. Because sometimes we can just cry and that is a prayer. Di ba kung minsan wala ka nang masabi? Umiiyak ka lang, sinasabi mo na lang, Lord, umiiyak ka na lang. And that's a sincere prayer from the heart. No words. Pero yung ating puso po ay nananalangin. That is a sincere prayer. So we have to pray sincerely. Pangalawa, we have to pray in secret. Di ba? Sa verse 6 sinabi din dito, but you when you pray, go into your inner room. Close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Tignan po ninyo yung sinabi ng Panginoon. When you go to pray, go into your inner room and close your door. Ang sabi po sa ibang translation, you go into your closet. Ang problema, puno ang closet mo. Pag binuksan mo yung closet mo, lalabas lahat ng damit. No? So wala kayong closet. At hindi po ganun kalaki ang minsan ng mga bahay natin, wala talaga tayong room for prayer. Yung iba po kasi meron talaga silang prayer closet or prayer room. Meron po talaga. No? Doon sila nagde-devotion, doon po sila nagpe-pray. No? So, I believe that this is figurative. No? Ang ibig lang pong sabihin ng Panginoon, close your door. You have to close or shut out the world around you. Kinakailangan pumili ka rin ng isang lugar kung saan hindi ka maaapektuhan ng paligid mo. Although wala tayong prayer room, although figurative po ito, napakahalaga na meron kayo talagang time ng Panginoon na nananalangin. Nananalangin ka talaga, na nakafocus ka talaga sa Kanya. Although kung paminsan-minsan, kasi nga prayer is talking to God, kung minsan we are crossing the street, o kaya nasa laboro tayo, nagtatrabaho tayo, we can also pray, di ba, na hindi nakapikit ang mata. No, yung nakikipag-usap ka lang, that is abiding with Christ. You abide with Christ. Yung presence niya, you remain in the presence of the Lord. Pero yung sinasabi po dito na prayer is yung talagang prayer, na quality prayer. Ito po yung tinutukoy po dito, na kinakailangan meron po tayong specific time or place na alam mong hindi ka maiistorbo. So we have to pray in secret. Go to your closet and find a good place para sa ganun makapag-concentrate po tayo. So kanina po, you have to pray in secret, we have to pray sincerely, at pangatlo, we are to pray according to the pattern Jesus gave. At ito po yung medyo mahaba, verses 9 to 14. So ang sabi po sa verse 9, pray then in this way. Ganito kayo dapat manalangin. Pray then in this way. Ibig sabihin, pray then in this manner. Ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabing, i-recite nyo ang prayer na ito. Walang ganon. Ulitin nyo ang panalangin ito. Wala pong ganon. Ang sabi po ng Panginoon, manalangin kayo na kagaya ng ganito. Pray then in this way. Our Father who is in heaven. So ito po ay guide. It is a guide, it is a pattern, it is an outline, it is a model, and it is taught by the Lord Jesus Christ in order not for us, no, to repeat verbatim at i-memorize. Pero nakakatulong nga na i-memorize natin. Bakit? Para tayong nagme-memorize ng memory verse. Ganun lang po. Pero yung panalangin, ito po ay panalangin na dapat po nating tularan bilang isang pattern. So una, sa verse 9,
we're going to talk about the paternity of God. Paternity of God. Kasi ang sabi dito, our Father who is in heaven. Jesus begins this model prayer with our Father for a reason. Alam niyo kung bakit? Ang mga Jews, they never use the word Father. Pag po nanalangin sila, ginagamit po nila yung names of God. They use Adonai, 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 Elohim. May takot, may gap. Ganun kabanal ang Diyos, no? Of course, kinakailangan po tayong manalangin ng may kabanalang. Ang pinupunto ko po dito, ito po ay tinuturo ng Panginoon relational as a father. Kaya it is a shock for the Jews to hear this, that you call God Yahweh. They don't even want to pronounce the word Yahweh. Alam nyo ba yon? Ayaw nilang gamitin yon. Ang ginagamit po nila, Adonai, Lord. Ginagamit nila Elohim, Almighty God. Pero yung Yahweh, halos hindi po nila yun mabanggit. Mabanggit nila ito with fear and trembling. And ito po ang tinuturo ngayon ng Panginoon, na kapag nanalangin kayo, sabihin nyo, our Father. And it means, dapat may relasyon ka sa Diyos. Remember, ito po ay Sermon on the Mount. This is a sermon intended for the children of God. It is intended for the disciples of the Lord Jesus Christ. And when you pray, sabihin nyo, our Father who art in heaven. So prayer is meant to be relational. You have to have a relationship first with the Father. Kinakailangan may relasyon ka sa Kanya. You cannot just, my son cannot just go to Bro Fernan and said, Daddy, pahingin pera. Tama? Kung lalapit ang anak ko, sabihin niya, Daddy, sasabihin niya kay Bro Simon, hihingi ng pera. Hindi pwede. Why? There is no relationship. Bilang kapatid, pwede kang humingi bilang tito. But not as a father. Hindi lahat ng bata sa kalsada lalapit sa'yo, tatawagin kang tatay. Tatawagin kang daddy, di ba? Ito pong pinapakita dito. Ang mga anak ng Diyos, sila lang yung may karapatan na tawagin na Ama, ang Ama. Di ba? John chapter 1 verse 12, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos because of our relationship with the Lord Jesus Christ. Dahil tinanggap natin siya sa ating buhay as Lord and Savior. So it is a conversation between God and His children. This is why it should never be for show or ritualistic. Hindi ka nagpapanggap kasi meron kang intimate relationship with your Father in heaven. At ang sabi po dito, our Father, okay, that is relational, who art in heaven. Hindi po sinasabi na meron pang ibang address ang Diyos. Our Father who lives in Dove. Hindi po ganon. Ang tinutukoy po dito, it's balance. Yes, we have an intimate relationship with God. He is our Father, but He is in heaven. You are on earth. Ibig sabihin, ganun siya kabanal, okay? Ganun siya dapat itinatanghal, itinataas, iginagalang, because ama mo nga siya, pero siya po ay nasa langit. Yun po yung sinasabi dito sa our Father who art in heaven. And pangalawa po, aside from the paternity of God, let's go to the priority of prayer, and that is praise. Prayer should be focused on God, His person, His glory, His name, yung pangalan po niya. The primary focus of our prayer should be God Himself. We do not come to Him in prayer to get things from Him, but to get more of Him. Yun dapat yung priority natin. Yung ano yung ma-experience natin or makukuha natin from the name of God. Yung glory ng Panginoon.
Yun ang priority po natin. His person, His glory, and His name. Pag sinabing His name, this refers to His attributes. Di ba? Kaya nga meron tayong Jehovah Rapha. Sino siya? The God who heals. Jehovah Jireh. The God who provides. Di ba? Ang dami pa nito, ang daming covenant names ng God. And when we exalt the name of God, no, hallowed be your name. We are praising, we are separating or keeping the name of God holy. Yun po ang ibig sabihin nito, hallowed be thy name. And then pangatlo po ay the plan. Kanina, paternity. Pangalawa, the priority of prayer, which is praise. Pangatlo, plan. What is the plan? In verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So as we focus on Him, our chief concern should be praying that He would be glorified and that His will be done on earth. Ang kalooban niya ang masunod. Saan? On earth. Okay, ano po ang mga bagay na nasa earth? Tayo. So when we pray, we say, thy will be done in my life. Thy will be done in my life. Ano pa po ang nasa earth? Yung family mo. Thy will be done in my family. Ano pa? Yung work mo. Thy will be done in my work. Thy will be done in my profession. Thy will be done in my plans. Palagi pong ganun. Kasi ang sabi po dito, thy will be done. Your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. Why? Kasi po tapos na yung kalooban ng Diyos sa langit. Kailangan na lang yung kalooban niya mangyari sa lupa. At sino ang nasa lupa? Tayo, ang buhay natin. And so it is very important that when we pray, even though we have our heart's desires, kahit po may mga heart's desires po tayo, it is very important for us to pray na yung will niya ay mangyari, maganap sa buhay po natin, sa buhay ng pamilya natin. You know why? Kasi Father knows best. Sabi ko nga po kanina sa discipleship namin, it is like going to a restaurant. You don't know what to order. Pero yung kaibigan mo, dahil paulit-ulit nang nandun, pwede mo siyang tanungin, pwede ba ikaw mag-suggest anong yung order ko, kung anong masarap? Pwede ba ikaw na lang ang mag-order para sa akin? Why? Alam na niya. Alam na po ng Diyos. So it is very important na yung panalangin po natin ay ang kalooban niyang masunod sa buhay natin. Not my will. Hindi kalooban mo. Masakit po minsan kasi meron kang kalooban na hindi binibigay kasi nga hindi yan dapat sa'yo. Meron kang pinagpe-pray na hindi binibigay at dahil dito nadi-discourage ka, nagtatampo ka. Pero sa totoo lang, inililihis ka ng Diyos sa kapahamakan. Alam niyo ba yun? That's why it's very important kasi ang Diyos nakikita na niya ang buo eh. Para siyang nasa taas, para siyang drone. Nakikita na niya lahat. Okay? Tayong nakikita lang natin isang area. Pag tumingin ka, yun lang nakikita mo. Pag tumingin ka, isang area. Ang Diyos kita na niya lahat eh. Alam na niya yung mga missing puzzles ng buhay natin. That's why it's very important to pray and to desire na ang kalooban natin ay magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ito po yung plan. Pang-apat, pupunta po tayo sa provision. Provision sa verse 11. Ang sabi niya, give us this day our daily bread. Okay? So dito po, pumapasok sa panalangin po na pagkatapos po nating pinuri ang Diyos, kinilala na meron tayong relationship sa Kanya. He is our Father. He knows what is best for us. No? Pwede po tayong manalangin, magkaroon ng provision, yung mga petitions na tinatawag.
At kung papansinin po ninyo, ang sinabi dito ay, give us this day. Ang ibig pong sabihin, napakahalaga na sa araw-araw manalangin po tayo, sa pang-araw-araw din po na kailangan natin. Because, kung hindi ka nananalangin o in-start mo ang araw na walang panalangin, that is a form of pride. It is like saying, Lord, I don't need you today. Kaya ko tong araw na to, mukhang okay naman. At lumabas ka ng bahay at hindi ka nanalangin. Kinakailangan bago tayo lumabas ng bahay, manalangin tayo. Because ito pong nagpapakita that we are truly dependent upon the mercy and grace of the Lord for you on that day. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na yon. Kaya napakahalaga po yung pananalangin po natin sa Kanya. Give us this day. Ibig sabihin araw-araw. And then, ang sabi niya, our daily bread. Bakit bread? Kasi po yung bread ay necessity. Necessity po ito, lalo na po sa panahon ng Panginoon. No? It is a necessity. Hindi ito cake, kundi bread. It is a simple tinapay. So prayer should include asking for our needs, not for our greeds. No? Because sometimes, nagtatampo ka sa Diyos kasi hindi binibigay yung greeds mo. Ang binibigay niya yung needs mo. Pero dapat tayo magpasalamat sa Diyos na binibigay na niya yung ating daily bread. Di ba? Yung ating pagkain sa araw-araw. So, hindi lang po yung pagkain ang tinutukoy dito. Lahat ng bagay na sa tingin mo ay kailangan mo sa buhay. Ano yun? Pagkain, isusuot, ano pa? Tirahan, trabaho. Kailangan natin yun. Needs. Hindi tayo dapat mahiya sa ating ama. Kasi alam niya na kailangan natin yun. Kagaya ng isang bata na hindi siya nahihiya, napuntahan niya ang tatay niya at sabihin niya, penging pera, penging pambili nito, penging kakainin, gutom ako. Hindi siya at yung magulang, yung ama, alam niya yung pangangailangan ng anak. Bago pa lang humiling yung anak niya, naka-ready na. Nakaluto na. Nakapag-grocery na. No? Meron ng pre-provide ang Panginoon para po sa atin. So, gusto po ng Panginoon na humingi tayo. Ngayon, kung ama natin siya, bakit hindi na lang niya ibigay? Ba't kailangan pa natin hingiin? Kasi po gusto rin ng Diyos na marinig niya ang kanyang mga anak na humihingi sa Kanya. Di ba? Sabi nga niya, ask and you shall receive. You receive not because you ask not. Okay, yun ang sabi ng Panginoon. So it is His will na humingi tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Punta po tayo sa panglima, verse 12. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. At doon po sa verse 14, for if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. So ang panglima po ay pardon. Pardon. Prayer should include confession of sin and asking for forgiveness. Kaya nga po pag mananalangin po tayo, di ba, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga nagawa po nating mga kasalanan. Di ba, kapag meron tayong nagawa na hindi maganda, kahit ang tatay natin galit sa atin, di ba, kinakailangan mag-sorry ka muna. Kinakailangan ipakita mo na totoo kang nagsisisi. Hindi lang yung magsasorry ka, kundi ipakita mo na totoo kang nagsisisi doon sa kasalanan na nagawa mo. Okay? So here again, think of relationship. Again, relationship po ang pinapakita ulit dito eh. Because unconfessed sin can come between you and your Father. The relationship is always there. Ang naaapektuhan yung fellowship. Okay? Yung relasyon ng ama at anak, hindi ito nawawala. Hindi po nawawala ang relasyon mo sa Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Pero nawawala po yung intimate na fellowship mo sa Kanya. At kinakailangan, ma-enjoy mo yung fellowship
mo sa iyong ama. For our Father in heaven, so we have to confess our sins. Ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. So ang hinihiling po ng Diyos lang ay humingi ng tawad sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. Pero, meron pong ikalawang bahagi ito sa 12b. Ang sabi niya, sabi niya, as we also have forgiven our debtors. Sabi niya, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan kagaya, okay, it's equal. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan kagaya ng pagpapatawad ko sa nagkakasala sa akin. Di ba? Sa ibang translation sa Tagalog, patawarin niyo ako sa aking mga utang kagaya ng pagpapatawad ko sa nagkakautang sa akin. Yung translation ng NASB, ganito debts. Forgive us our debts. May utang tayo sa Ama. Kapag tayo ay nagkasala, humihingi tayo ng kahabagan tayo. We are asking for mercy, right? We're asking for mercy and we're asking for grace sa Panginoon. Lord, forgive me for our sins. Pero, we also have to forgive those who sin against us. Pareho yun. Ang mahirap, lumalapit tayo sa Diyos, sinasabi ng Lord, I need mercy, but I need justice. Di ba? Ganun tayo Lord, I need grace. Di ba? I need mercy. Nagmamakaawa tayo kapag lumalapit tayo sa Ama. Pero kapag nagkasala yung kapatid sa atin, kailangan na pagbayaran niya ito. Kailangan ko ng katarungan sa ginawa niya sa akin. Ang sabi ng Panginoon, you ask for forgiveness, you also forgive others. Di ba? Otherwise, hindi ka mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Okay. So, ito po kasi ay under-emphasize sa prayer. Na akala, sige, okay lang, mag-pray, humingi na ako sa tawad sa Panginoon. Hindi ine-emphasize yung you need to forgive others. Mahalaga yun, para pakinggan ka ng Ama. No? Mahalaga yun. Di ba, hindi na-emphasize ito Yung ang ine-emphasize lang, you have to ask forgiveness from the Father. Pero hindi na-emphasize yung you have to forgive others. Nagkasala sila sa'yo, patawarin mo sila. Okay? Ganun po ang pagpapatawad kapag po tayo ay nanalangin. At ang pang-anim po ay protection. Verse 13. Ang sabi po sa verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So kung titignan po natin sa verse 13, sabi niya, do not lead us into temptation. Minsan, nalilito yung ibang tao, sinasabi nila, does God lead us to temptation? Kasi di ba ang sabi ng Bible, hindi siyang pinanggagalingan ng temptation? Ayun ang tanong Nililid ba tayo ng Diyos sa temptation? Siya ba'y nagdadala sa atin sa temptation? Hindi po, because God is not the source of temptation. The devil is the source of temptation. God is so loving na ayaw nga niya tayong malihis or mapunta sa temptation. Pero, pinipermit po niya yung tinatawag na trials. Yung trials, pinapahintulot po niya ito sa ating buhay. Pero ito pong lead us not into temptation, ibig sabihin, hinihingi mo sa Diyos na sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, huwag niyang pabayaan tayo dahil alam niya yung nature natin. Nabigyan niya tayo ng strength na mapaglabanan yung temptation. Ito po yung ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na ang Diyos nililid ka niya sa temptation. Kaya sinabi na, do not lead me into temptation. At ang sinabi niya, but deliver us from evil. Actually, sa iba pong translation, ang sabi niya, deliver us from the evil one. Yun po yung translation ng iba. Ilayo nyo kami sa masama
At sinasabi rin, ilayo nyo kami sa masama, the evil one. So, hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na matukso, kasi binibigyan niya tayo ng strength. Philippians 4:13. Ano yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ who gives us strength. Andyan na yung strength. Kapag nagkasala ka, anong tawag doon? Choice. Choice mo yun. It is your choice. Kasi binigay na ng Diyos yung strength sa atin na kailangan humingi tayo ng strength sa Panginoon para hindi tayo matukso. Kaya kapag nagkasala ka pa at humingi ka ng prayer na ganon, it means pinili mo yun. You chose it. And yung isa pa pong bagay ay yung word na trial. Yung pong trials, ang sabi po ng Bible, sa 1 Corinthians, sabi niya, chapter 10 verse 13, God will give you a way of escape. Di ba? Yung kapag nandun ka sa trials na yon, He will give you a way of escape. Ibig sabihin, tutulungan ka niya na makalabas ka doon sa pagsubok na yun. At sa kung ano mang temptation na nararanasan mo. So, dito po sa prayer po natin, kinakailangan na ito po yung guide sa prayer. Ang hirap po kasi sa atin, when we wake up in the morning, sabi natin, Lord, dapat nubahin niyo po ako, bless niyo ako, puro ako, di ba? Di ba? Pwede naman tayo mag-pray talaga habang naglalakad, pero sinasabi ko po yung quality time, parang quiet time nyo na din with the Lord. You have a quiet time. Sa quiet time, kasama dun yung meditating or reading the Word of God and praying. Kaya quiet time eh. Yung iba sobrang quiet. So, we should have a quality time. Kaya, dun sa quality time na yun, dun kasi sa quick prayer, hindi mo ito mapag-pray. Kasi sabi ng Panginoon, manalangin kayo na kagaya nito. May pattern. You have to pray, you have to start with adoration. No, alam niyo ba kung bakit di ko ginawa yung acts dito? Nagsawa na ako sa acts eh. Kaya puro pinalang. Pero isang bagay na pwede nating ilagay doon sa pagbabalik sa Diyos, yung priority of prayer, giving thanks to Him, pwede natin doon isama. When we praise Him for who He is, when we praise Him for what He have done, when we praise Him for all the blessings that we have received, andun na yung lahat eh. And when we count all the blessings, when we count all our blessings, di ba kulang ang time? Pag sinabi mo lang na, Lord, salamat po dahil ganito, ganyan, ganyan. When you count all your blessings, lampas-lampas sa oras. And after that, you have to pray that God's plan be done in your life. Okay? Yung plan niya. And then we also have to, yung paternity niya, andun yung paternity niya, our Father, yung person ng Panginoon, yung priority niya, yung praise. And then, anong sabi pa dito? Yung plan niya, and then yung provision niya, and then pardon, and also protection. And for my conclusion, there is a promise of reward. Matthew chapter 6, verse 6b. Anong sabi niya dito? Your Father who is in secret, sabi niya, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. So meron pong reward ang prayer. God promises to reward those who diligently seek Him in prayer. May reward. Ano yung unang reward? Yung pagkakilala mo sa Kanya. Diba, kanina po nabanggit ni Sis Elsie, nung nagte-testimony siya, na sabi niya, wala sa tagal yung maturity ng isang Kristiyano. Pero, kung sa umpisa pa lang,
na nakakilala ka sa Panginoon, nalaman mo ang mga bagay-bagay patungkol sa pakikiugnayan sa Panginoon, alam mo na yung heart ng Lord. Alam mo na yung will niya, no? Alam mo na yung hindi mo will. Kahit na bago ka pa lang na mananampalataya, kung seryoso ka na makilala mo ang Panginoon, nagbabasa ka kaagad ng kanyang salita, nananalangin ka. Ang dami po kayong Kristiyano, siguro 20 years na sila, 30 years na sila, na hindi pa nila nabasa ang buong Bible. It means hindi ka seryoso na kilalanin ang Diyos. Kasi di ba, kung ikaw ay isang tao, interesado ka, kung ikaw ay isang binata, interesado ka sa isang dalaga, i-stalk mo pa nga yan sa Facebook eh. Pati mga favorite niya, hahanapin mo. Di ba? You want to know about that person more. Diba? Yung gusto mong makilala na ano kayang kinakagalit niya, ano kayang paborito niya, ano kayang nagpapasaya sa kanya, ano kayang paboritong kulay niya, etc. Memorize. Diba? If we are serious na na lumalim yung relationship natin sa ating Ama na nasa langit, ito yun, we have to know Him more. Sa pagbabasa ng kanyang salita, dito natin siya makikilala kung sino siya. Dito natin makikita ang kalooban niya sa buhay po natin. And when you know already the will, when you already know God, you know the will of God. Alam mo kung bakit? Mahihiya ka ng manalangin ng mga bagay na hindi dapat ipanalangin kasi alam mo na hindi niya ito kalooban sa'yo. Yun lang po. So the reward is more of God Himself. Yung knowledge mo sa Panginoon. It could be a deeper love for God and for prayer. It could be the joy of growing in one's intimate relationship with God. Yun lang, sapat na eh. Yun lang. It's, yun na yung reward ng Diyos. And, pangalawa is, yung amazement, we are amazed on how God answers prayers. Yun yung reward mo. Yung ipapakita sa'yo ng Diyos kung paano siya sumasagot ng panalangin. Diba? Yun po yung masarap eh. Na alam natin ang sagot ng Diyos, no, kapag ka hindi. parang ang tatay, di ba? Pagka humingi ka ng something sa tatay mo, pag sinabi niya, hindi. Bakit? Alam niyang hindi makakabuti sa'yo. At never, no. Meron naman yung yes, agad dyan binibigay. Bakit? Kalooban niya eh. Kasi mahal ka niya. Kasi may plano siya, kasama yan sa plano ng Diyos, pag binigay niya agad, okay. Di ba? Pero ang mahirap na bagay yung nasa gitna, yung paghihintay. Yung wait. Magbibigay lang po ako ng example. Patawarin niyo muna po ako, Bro Fernan and Sis Lynn, sa example na to. Okay? Nakwento po kasi ni Bro Fernan noon sa amin. Si Tatay Leon daw noon, tsaka si Nanay Feliciana, sila po ay negosyante eh. So, minsan daw nahingi. Siyempre, maraming mga minsan nahingi daw sila ng abukado. Yung abukadong yon, ang sabi daw ng tatay, wag nyo munang gagalawin, wag nyo munang kakainin. Hintayin na mahinog. Dahil sa inyo rin lang naman yan. Sa inyong dalawa yan. Hindi raw makapaghintay. E di kinain, anong lasa? E di mapait, no? Anumang bagay po kasi na pilit, ito po ay mapait. So hintayin po natin ang sagot ng Panginoon. God answers prayers. Tanggapin lang natin yung sagot niya. Kasi minsan sabi ng mga ibang tao, hindi naman sumasagot ang Diyos ng panalangin. Mali po yun. Ang Diyos sumasagot ng panalangin. Yes, no, and wait. Yun po ang kanyang sagot. May pang-apat daw
You've got to be kidding. Yun daw po yung pang-araw. Okay. So tayo po ay manalangin. And I pray po na i-apply po natin ito sa ating buhay kasi po napakahalaga ang pananalangin po. Panalangin na mag-isa ka sa Diyos, panalangin na meron kang ka-agree, group prayer, public prayer, anuman uri ng prayer na mula sa Diyos, ito po ay kinalulugdan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po. Thank you, Lord, for teaching us how to pray. And thank you, Lord, for the relationship, Lord, that we have in you, that we can call you Abba, Father. You are our Father. Thank you, Lord, that we are also heirs, joint heirs with Christ because of this relationship. Thank you, Father God, for keeping us. Thank you, Lord, for protecting us from the evil one. And thank you, Lord, for giving us the desires of our heart. Even our unspoken prayer request, Lord. We are praying this according to your will. Thank you, Father, for your goodness. We give you praise and thanks. In Jesus' name. Amen.